Naharap ka. Albert? Albert, gising. Baka mahuli ka na sa klase mo na. Mag-aalas 7 na ng umaga. Ay, nanay naman, bakit mo ko ginising? Ang galing aga-aga pa naman. Anong maaga ka dyan, ha? Anong oras bang pasok mo sa eskwela? Di ba alas 7:30? Uy, Albert. Yan palagi sinasabi mo. Gigilan mo na yung kapapanood mo ng television dyan. Kinalulang mo na sing. Naku! Walang maganda may dudulot yung kapapanood yan. Si nanay talaga. Ang ingay ng bunganga. Araw-araw na lang, puro mo ng almusal mo sa umaga. Di ba niya alam na mas gugustuhin ko pang magpapal sa telebisyon buong araw kesa naman doon sa eskwelahan na walang kagana-gana. Makikita ko lang, pagmumukha ni Binibining Cruz, advisor namin, ay nako, napaka-stricto na, masungit pa. At yung mga kaklase ko naman, nako, mantakin mo ba naman, basa dito, basa doon, sulat dito, sulat doon. Ano ang kanan niya sa sarili nila? Henyo? Uto-uto ka mo. Para sa akin, ayoko i-google lahat ng oras ko sa mga walang kwenta-kwentang bagay niyan, no? Para sa akin, dito ako sa masaya. Ang cute talaga ni Alice. Ay, maiinlove na yata ako sa kanya. Ako si Albert, panganay sa dalawa magkakapatid. Naalala ko ba nung maliit pa kami? Nilayasan kami nung walang kwenta kong amang. Marahil, dahil na rin sa kahirapan, ay humog sa responsibilidad. Kaya, kawa-awa ko ina, ang mag-isang sumagwit sa aming paglaki. Pero, kahit anong hirap na gawin ng nanay ko sa pagtatrabaho, eto, lumok pa rin kami sa kahirapan. Kaya hindi ako naniniwala sa pangarap. Walang puwang tulad namin mga mahirap. Kaya ako, pa-este-este lang. Ayokong seryosuhin ang buhay. Para ano ba? Kakaibis naman ng nanay, o alam na yung pumasok ko yun eh. Problema ba yun? Ang sabi naman nila, kaklase ko at ako kasalakwat. Paano kaya tayo makakataka sa kanya? Alam ko na! Aray! Aray! Sakit-sakit po talaga na dyan ko. Ma'am, pwede po ba ako uwi? Sakit po talaga na dyan ko eh. Baka naman umaarte ka lang ha. Ang sabi naman ni Miss Uwi, ni Binibining Cruz pa lang. Hindi po! Aray! O sige, umuwi ka na. Yan ang madalas namin gawin para makatakas at makapaglakwat siya. Aba, di bali na maubusan ng luha sa kakaarte. Kesa naman makinig lang sa nakakabagod na teacher na yun, no? Ngunit minsan, Albert, ang tawag sa akin ni nanay. Dahil mo mamaya pinanla mo lusing itong mga gamot na pinabili niya sa akin sa tindahan. Opo, Nay! Sagot ko naman, si Lula Lusing ang kaisang kamag-anak namin na kausong tumutulong sa oras ng aming kalusunan. Maya-maya'y, Lula Lusing, dala ko na po yung pinabili niyong gamot ni Nanay. Ay, salamat naman. Nakain mo. Mukhang hinaadyo ka pa yata. Anong oras ka ba umuwi ko na kaya nanood ng TV dito sa bahay? Maaga ka pula? Alas 11? Kaya pa na. Paano naman ang pag-aaral mo yan, iho mo? Gabi-gabi na lang, puro television na inaatubang ko. Lula Lusing naman, palagi ko naman kung naririnig yung mga balita niya kay nanay. Pakiba naman kayo. Iho, ginagawa lang naman ng nanay mo ang lahat para makapasok ka sa eskwela. Iyak ka naman siya, siyahan ka pa paano. At mag-aral ka naman. Buti, Lola. Aral mo na ako na mabuti. Hindi ko pa rin maabot ang mga pangarap ko dahil kapalaran ko na rin ang maging mahirap. Iho, hindi kapalaran ang may hawak sa buhay mo. At
malalay kayo, ang katuparan ng inyong mga magkikita lamang at mananay ng bukod at di kanya bibiguin. Mangarap ka, ito. Ang kasirapan ay di kailanman naging handang sa anumang pangarap na meron ka. Kundi, kunan mo ito ng lakas ng inspirasyon. Parang binubusan ako ng malamig niya at nabuksan ng aking isipan sa mga salita ni Lula. Nakaramdam ako ng awa sa aking ina at kapatid. Nakakanaw ako ng kaunting liwanag at pag-asa. Dahan-dahan akong tumalikod habang nasa isipan ko nakabaon ang pangakong pagbabago. Kaya, Bert, ang tawag ni Jan. Matagal ka na hindi nakakasama sa binisang. Sama ka naman mamaya. Tayo. Kayo na lang muna. Mag-aaral pa ako eh. Pa? Ang kakain mo. Masakit ka ba? Ang di makapaniwalang sagot nito. Napangiti na lamang ako at dahan-dahang tumalikod. Siya namang pagtawag sa akin ni Binibining Cruz. Mr. Reyes. Bakit po, ma'am? Congratulations, Iho. Napahanga ko sa mga pinakita mo sa klase. Naging aktibo ka na sa mga aralin at nakakahanga mga tumataas mong marka. Pagpatuloy mo, Iho. Salamat po, ma'am. Hay, tawa ka. Nabuksan na rin ng aking puso't isipan na silain ko ang kamis ng umaga na waring nagbabadya ng bagong buhay at pag-asa. Kaya, patuloy na mangarap, magsikap, magtiwala sa Diyos at sa sarili sapagkat bukas ay may naghihintay ng tagumpay sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok.